Baby. Gusto ko pa ng higit. Sayang naman, mula ngayon, di ko na mamamalayan. Ang gwapo mong mukha at sexing katawan. Tigil mo na yung pang-aasar mo, babe. Kuripot. Heto ang 10 milyon. Bayad puri para sa 5 taon mo. Sabi ko na nga ba, Iwani, talagang tatalikuran mo ako. May iba ka na bang napupusuan ngayon? Hindi ako. Babalik na ang asawa ko. Di na kita pwedeng makasama. Tapusin na natin. Wakasan na natin. Sapat na ang perang ito para sa kasal. Iwani, ano ba tingin mo sa akin? Mabait na bata. Huwag kang magalit. Kapag may problema ka, humarap ka sa akin. Lalapitan kita. Kung kaya kong solusyonan, gagawin ko talaga. Mabait na bata. Sunduin mo ako sa Mount Villa. President Shen, sa wakas ay babalik ka na upang pamunuan muli ang Shen. Sabihin mo kay Lola na maghahanda ako ng welcome back banquet. Anyayahan ang pamilyang Su sa handaan. Ang pamilyang Shu na malapit ng mag-bankrupt. Huwag masyadong magtanong. Opo. Iwani. Huwag mong isipang iwan ako. Honey, welcome home. Yewani, huwag kang magpanggap sa akin. Hindi ko kailangan yan. Honey, 5 taon na ang nakalipas. Bakit ang bait-bait mo? Imbes na pasalubong, tao ang dala. Nakakagulat yan. Yewani, iba na ang pakiramdam kaysa 5 taon nakalipas. Huwag mo akong tawaging honey. Hindi naman talaga tayo mag-asawa. Ngayon ay buntis na si Chen, ng aking anak. Huwag kang magkaroon ng masamang hinala. Wani, pasensya na. Hindi namin sinasadya yun. Na-carried away lang kami. Gusto kong ipaglihi ang batang to. Gawin mo ang gusto mo. Hindi naman ako nang aabuso. Panghuli, ako ang legal na asawa ni Jenny. Kahit anong anak ang ipanganak mo, ako pa rin ang tatawaging ina. Ikaw. Chen, bakit ka pa nagpapaliwanag sa kanya? Biro lang yon. Huwag mong dibdibin. Ano? Gusto mo nang makipaghiwalay sa akin? Dadalhin ni si Chen ng anak ko. Karapat dapat siyang kilalanin. Yewani, umalis ka sa harap ko. Ayon sa batas, ang lalaking nangangaliwa ay mawawala ng lahat ng ari-arian. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti. Nanggugulo ka ba sa akin? Paano naging panggugulo yon? Ang pag-aasawa ay partnership. Para ito sa kapakanan. Chen, magpahinga ka muna sa hotel. Pupunta ako mamaya. Johnny, kailangan mong pumunta. HMM. Yewani, binabalaan kita. Ang titulong Mrs. Shu, ang pinakamalaking pabor na ginawa ko sa'yo. Kung gagamitin mo ang titulong to para gambalain si Chen, huwag mong sisihin ang sarili mo. So Jenny, hiwalayan na tayo. Yewani, anong klaseng laro ang nilalaro mo ngayon? 5 taon, nakulong ako. Bilang Mrexxu, tinitiis ang pagkukunwari na ito. Kasama ka at si Kong Sikia. Pagod na ako. Itigil na natin ang pagkukunwari at palayain ang isa't isa. Pinakaimportante, hindi ko sasayangin ang buhay ko. Sa walang saysay na, kasalan na pagkasunduan. Yewani, ang iyong pagkukunwari ay nakakasuka. Nung gusto ko ng diborsyo, tumanggi ka. Ngayong si Chen ay nagdadala ng anak ko. Ginagawa mo ito para pilitin akong iwanan siya. Kung hindi ka papayag, kalimutan na. Ikaw. Nag-aaway pagbalik mo. Alam mo ba kung anong nangyayari dito? Lola, anong nangyayari? Bakit kailangan akong ipatawag? Pinabalik kita para iligtas ang kumpanya ng magkasama. Ang Lover's Island. Kung mawala natin ang proyekto, kailangan nating mag-file ng bankruptcy. Lola, ang Lover's Island ay may matinding kompetisyon. Mahirap itong makuha. Maliban kung makuha natin ang approval ni Shen Nanfei. Imposible ito. Shen Nanfei, bakit pamilyar ang pangalang ito? Si Lola Shen, naghanda ng salo-salo para sa kanya, apong si Shen Nanfeng na matagal na wala. Walang koneksyon ang pamilyang Shu sa mga Shen, pero nakatanggap tayo ng imbitasyon. Naglaho ng ilang taon, si Shen Nanfeng. Hindi naman tumira sa bahay ko. Bakit tayo bigla naimbita? May chismis noong 5 taon. Nag-away sila ng pamilya dahil sa babae.
Ngayon bigla siyang bumalik. Tigil ang pagpapantasya. Maghanda ng magarbong regalo kay Jianyi para sa salo-salo agad. Kunin ang loob ni Shen Nanfeng at kunin ang proyektong Lover's Island. Kapag nagkamali ka kahit konti, mawawala ang iyong katayuan bilang Mrs. Su. Kahit walang awa ang mga kso sa akin, at hindi ako mahal ni Jenny, utang ko ang buhay ko sa kanya. Noong bata pa ngayong kailangan nila ng tulong, hindi ko sila pababayaan. Ito na ang huling pagtulong bago ako makipaghiwalay sa mga kso. Lola, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat. Yewani, tigil mo yung plastic mong pag-arte. Nagmamalasakit ka ba talaga sa pamilya natin? O nagpapanggap ka lang para mapanatili ang katayuan mong Mrs. Shu? Wani, simula nang mag-asawa ka sa mga Shu, dapat unahin mo ang interes ng pamilya. Naunawaan ko po, Lola. Lola, kalimutan ninyo si Yewani. Mas maganda ang mga kakilala ko. Totoo ba ito? Si Kung Si Chen, dahil edukado at maraming koneksyon, baka talagang matulungan niya ang mga Shu, makuha ang proyekto. Maging malinaw tayo, ang sino mang makuha ang Lover's Island, sa pagitan ni Wani at Chen Chen, ang magiging Mrs. Ang pag-aasawa ng mga Shu, sa ampon ng pamilyang Ye, ay mala. Yewani, tatawagin ko na si Chen. Nasamahan ako sa salo-salo. Maghanda kang umalis sa mga Shu. Mabait na bata. Naimiss mo na ako. Sa Mount Villa. Magkita tayo, ngayon. Agad. Hindi. Hindi ko na ba nasabi sa bumalik na ang asawa ko. Kailangan kong sumama sa kanya. Iwani, binabalaan kita. Huwag mong subukang matulog kasama niya. Tama na. Kung sa tingin ay kulang ang 1 milyon, ipapangalan ko sa iyo ang villa na iyon. Iwani, wala akong pakialam sa mga ito. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Kung patuloy kang mag-iingat, hindi maganda ang kahihinatnan nito. Ayos na, tapos na ang usapan. Nauwi na ang asawa ko. Magpahinga ka na. Iwani, paano mo ako binabaan? Kanino ka nakikipag-usap? Siyempre sa boyfriend ko. May boyfriend ka? Hindi mo ba sinabing humanap ako ng boyfriend kapag malungkot ako? 5 taon akong nag-isa sa kama. Hindi naman masama ang magka-boyfriend. Yewani, huwag mong isipin na hindi ko nakikita ang plano mo. Naiinggit ka lang sa pagtrato ko kay Chen. Kaya nagbayad ka ng aktor para magpanggap? Sujayani, nilalampasan mo ang iyong sarili. Boyfriend, mabuti. Kung ang pagkakaroon ng boyfriend ang makakapigil sa iyong panggugulo, maghahanda ako ng malaking regalo para pasalamatan siya. Bukas na ang bangkete. Huwag mong kalimutan na isama ang mahal mong tiyan. Yewani, mas mabuti na alalahanin mo ang iyong lugar. Kung magdudulot ka ng gulo sa bukas na bangkit, pagsisisihan mo ito. Ang mga alkalde ng Bibo at Nanju ay narito. Ang impluensya ni Shen Nanfeng ay tunay na kahanga-hanga. Wani, asawa mo ang kasama ko mamayang gabi. Hindi ka naiinggit, no? Siyempre, hindi. Kahit magkantutan kayo rito, wala akong paki. Pero babala lang kung ang kalokohan ninyo ang maging dahilan ng pagkalugi sa proyektong Lover's Island. Kayong dalawa ang sasagot kay Lola. Simulan mo nang mag-isip kung paano haharapin si Lola. Si Chen, magkunwari muna tayo. Jianyi, kung miss secure natin ang Lover's Island, para sa kinabukasan mo, sulit ang pagpapanggap na to. Yewani, tandaan mo, hindi magtatagal ang kayabangan mo. Makukuha ko ang kontratang ito at ipapakita ko sa mga kung sino ang tunay na Mrs. Shu. Nandito na ang mga Shen. Yan si Presidente Shen. Di ba siya, ang boytoy ko? Bakit siya nandito? Magandang araw po, Madam Shen. Ang ganda niyo po talaga, Madam Shen. Bakit ka nandito? Baby.
Bakit hindi ako dapat nandito? Nandito ako para pag-usapan ang mga bagay sa ulo ng pamilya Shen. Huwag mong subukan. Iwani. Ano ba talaga? Ako sa'yo. Sweet. Mas matanda ako sa'yo ng 8 taon. Kung ano man ang ilusyon na binigay ko sa'yo dati, linawin ko lang, hindi tayo bagay sa isa't isa. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung bagay tayo o hindi. Sinimulan mo ito, ngayon gusto mo nang tapusin. Anong tingin mo sa akin? Kung sa tingin mo ay magkamali ako, gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Pero hindi ngayon. Naghihintay ang asawa ko. Kailangan ko nang umalis. Iwani. Hindi ako makapaniwala sa'yo. Oh, hindi. Ang singsing na jade na inihanda ko para kay Shen ay nabasag. Anong gagawin ko? Hindi ba ito ang kahon ng regalo ni Yewan? Nakuha ko na. Anong ginagawa mo? Yewani. Maglakas loob na makipag. Kompetensya kung kaninong regalo ang mas magpapasaya kay Madam Shen. Kung si Kian, anong binabalak mo ngayon? Gusto mo bang tumaya? Kung hindi mo makuha ang proyekto sa Lovers Island, isuko mo ang posisyon mo bilang Mrs. Shu ng voluntaryo. At kung matalo ka, Hindi ako matatalo. Yewani. Maghintay ka lang. Madam Shen, ito po ang regalo sa pagbabalik para sa ulo ng pamilya Shen. ninakaw niya ang regalo ko. Yewani. Nagdala ng walang kwentang basura. Bilang regalo, sinira niya ang lahat. Napakabait, dahil nahihirapan matulog ang ulo. Ang sachet na ito ay perpekto. Karangalan ko po. Sino ang mag-aakala na si Chen ay magiging napakabuti at maalaga? Alam pa niya, ang problema sa pagtulog ng ulo, ang proyekto sa Lovers Island, ay siguradong mapapasamin. Susunod na magpepresenta, ang pamilya Shu ng Baiko. Talo ka, Yewani. Ang titulo ng Mrs. Shu ay akin na. Maghanda ka sa galit ko. Ang ating handog ay pinalitan. Ano? Sino ang may lakas ng loob gumawa nito sa ating selusalo? Ito ay tahasang paghamak sa pamilyang Shen. Kung totoo ito, hindi ito palalampasin ng mga Shen. Yewani. Malinaw na ito'y iyong dahilan sa pagsira sa handog. Ginagago mo ang mga Shen. Ang kapal ng mukha ni Ginang Shu ay walang hangganan. Paano siya ng ahas magsinungaling? Ang pamilyang Shu ay itataboy ng mga Shen. Yewani. Sira mo ang handog para sa punong Shen. At nagsinungaling ka. Magbabayad ka nito. Hinampas mo ako? Sino ka? Isang taong hindi mo dapat away. Ang pagsira nito ay magdudulot ng kapayapaan. Gusto ko ang handog ni Iwi, Sino ka? Maghahas gambale ng selusalo ng mga Shen. Makinig kang mabuti. Ako ang punong hari ng pamilyang Shen. Ikaw ang punong hari ng mga Shen. Siya ang biglaang nawala sa loob ng 5 taon. Imposible. Ang pinuno ng Shen family ay iginagalang. Di niya kilala ang simpleng tao tulad niya. Pantay na traitor ang Shen family sa lahat. Bakit siya kikiling sa kanya? Naalala ko si Imeakong tungkol sa isyong pandaraya sa regalo. Sisiyasatin ko ng mabuti. Paano naging pinuno ng Shen family ang binatang iyon? 5 taon ko siyang kinuko, pero hindi man lang nagsalita ng totoo niyang pagkatap. Ano ba talaga ang pakay niya? Mr. Shen, karangalan po namin. Ako si Shu Jianyi ng Shu Group. Kilala po ang inyong kataasan kanina. Kung kailangan ni Rex Su ng tulong, maaari kong kunin ang footage ng surveillance para sa inyo. Mr. Shen, walang maglalakas loob ulo sa event ng Shen family. Si Yewani mismo ang may gawa nito dahil sa kanyang kapabayaan at nahihiyang umamin. Tama, Mr. Shen, malaking pagkakamali lang ito. Pagtuunan na lang natin ang mga importanteng bagay kesa sa walang kwentang usapang ito, hindi ba? Yewani, sumang-ayon ka naman? Hindi muna ako makikipagtat kay kung si Kian ngayon. Mas mahalagang alamin ang tunay na layunin ni Shen Nanfe at matiyak ang proyektong Lovers Island. Ah, tama. Tungkol sa regalong ito, Nagkamali lang po. Nagkakamali. Restsu, una mong sinabing napalitan ang regalo, ngayon nagkakamali ka lang daw. Akala mo ba tanga? Gaano ka katapang para lokohin? Natutuwa ka ba? para mapatawad mo ako at makipagtulungan sa Group. Humingi ako ng paumanhin. Mabuti.
Kung humihingi ng tawad si Kim Rextsu, bibigyan ko ng pagkakataon. Samahan mo ako sa lounge para sa paghingi ng tawad. Hanggang sa ako'y masiyahan. Ano pang hinihintay mo? Si Ginoong Shen ang nagsabing mag-sorry ka. Di mo ba naririnig? Mukhang makatwira ang asawa mo. Ginoong Shen, magpakatao ka naman. Altsu. Oras na para tayong matulog ng sabay. Kailan pa naging mabait ka ng ganito? Anong pinagsasabi mo? Shen Nanfe, anong gusto mo? Anong gusto ko? Gusto kong muling maranasan mo ang 5 taong kasayahan. Shen Nanfe, kailangan bang maging pasikat ka ngayon? Pasikat. Iwani, ikaw ang nagsimula. Ngayon gusto mong tapusin. Sino bang may karapatang magdesisyon? Ano ako para sa'yo? Mahal. Ang 5 taong magkabilang benepisyo ang naging usapan. Nakuha mo na ang bawat sentimong utang. Ano pa ang kailangan mo? Ikaw ang gusto ko. Shen Nanfe, wag mong gawin to. Ano naman ang 5 taong iyon? Shen Nanfe, Kung patuloy kang magpapakita ng ganito, mapapansin ka ng mga tao. Kapag nakita ka ng asawa mo, sa ganitong kalagayan, paano mo ito ipapaliwanag? ako. Itong lalaking ito, nanood lang ng walang imik habang iniwan siya ng asawa niya. Hindi ba siya natatakot kay Mr. Shen? Baka may gawin sa asawa niya. Dahil sa galit na tingin ni Mr. Shen, di magiging simple ang kalalabasan nito. Yewani, huwag mong isipin na makukuha mo ang proyektong ito ng mag-isa. Hindi kita pabibiguin. Baka, dapat mong tingnan sa taas. Ang tagal na nilang nandoon. May gagawin kaya si Mr. Shen kay Wani? Nararapat lang sa kanya ito. Alam ni Mr. Shen ang kanyang limitasyon. Pero si Yewani, ibang usapan na iyan. Magkasamang lalaki at babae sa kwarto, sino ang nakakaalam kung magtatangka siyang umakit? Kung maglakas loob siyang lumandi kay Mr. Shen ng patago, papanagutin ko siya. Johnny, baka dapat na nating itigil ito. Ang pagpapagalit kay Mr. Shen, makakasama sa pamilyang Shu. Ang pag-akit kay Mr. Shen, ang tunay na makakasira sa mga Shu. Mahuhuli ko siya ngayon mismo, at paalisin sa pamilyang Shu. Sisiraan ko ang pangalan niya. Siksujaya ni ito. Bitawan mo ako. Yewani, alam kong nandyan ka. Saan dinala ni Yewani? Si Ji Shen? Bitawan mo ako. Nababaliw ka na ba? Ano? Natatakot ka na, Sinta? Nung una mo akong ginulo, naisip mo bang aabot sa ganito? Shen Nanfe. Noon, di ko alam kung sino ka. Naglalaro lang ako sa'yo. Naglalaro ka lang? Iwani, makinig kang mabuti. Hindi ko nais maglaro sa'yo. Shen Nanfe. Magtapat na ako. Ikaw pinili ko noon dahil natatakot ako matulog mag-isa. Nitong 5 taon, masaya tayo, di ba? Tapusin natin ng maayos. Oh, Naging panandalian lang akong gamit. Gagamitin mo ako, tapos itatapon. di ka naman nawala. Binayaran kita.
Iwani, alam mo ba, ang tunay kong gusto? Ano ba talaga gusto mo? Gusto kitang pakasalan. Pakakasalan kita. CJ, kung tatanggihan mo ako ngayon, lalabas ako, at sasabihin sa asawa mo, na 5 taon tayong nagkantutan. Ako. Pumapayag ako. Talaga? Alainan. Makalipas ang 10 taon. Iwani, nilandakan mo ako. Nandito na asawa mo. Kapag nakita niyang, magkasama tayo na magkahalikan sa iisang kwarto, ano gagawin niya? Shen Nanfeng, baliw ka. Presidente Shen, di mo ba sinabing tatawagin si Yewani para sa palitan ng regalo? Nasaan siya? Wala na siya. Imposible yan. Nasa second floor ako buong oras. Hindi ko siya nakita umalis. Xu, hindi mo ba iniisip na isinilid ko ng palihim ang asawa mo? Huwag mo personalin, Mr. Shen. Nag-aalala lang si Johnny kay Wani, kaya kami umakyat para tignan. Kung talagang mahal mo asawa mo, di mo sana pinaalipin na sumama dito. Kailangan kong magpahinga. Umalis na kayo kung wala ng iba. Mr. Shen. Iwanan mo si Xu Jenny. At bumalik ka sa akin. Hindi ako sang-ayon dyan. Mahal mo si Xu Jenny. Tama na yan. Tigilan mo yung pag-inom. Kung totoong sawi ka, sunduin mo si Shu Johnny. Si Xu Jianyi ay isang gag. Ayaw niyang bitawan ang mana niya. Pati na ang kasintahan niya noong bata. Negosyo lang ang kasal namin. Katawa-tawa talaga ako. Sige na, sige. Kung ganoon siya, kalimutan mo na siya. Kung hindi niya ako iniligtas, sa madilim na kuweba, noong bata pa ako. Hindi ko naisip na, papakasalan ko siya. Sige na, Wani. Kailangan na nating umuwi. Hintayin mo ako. Xiao, wag kang umalis. Natatakot ako sa dilim. Bakit? Yung presensya niya, sa kadiliman, parang nung iligtas ako ni Xu Jianyi, sa kuweba noon. Hindi to si Xu Jianyi. Pasensya na, ako'y nagkamali ng pagkakilala. Natatakot ka sa dilim, iha. Kung makakatulong siya, sa takot ko sa dilim, samantalahin ko na, siya. Eksakto. Natatakot ako sa dilim. Kung sasamahan mo ako, sa bawat gabing mahaba, sasagutin ko lahat ng gastos. Mahal ko siya. Si Xu Jianyi ang nagligtas ng buhay ko. Kinailangan kong magsinungaling sa'yo. Paano naman? Ano ako para sa'yo? Isang kasangkapan lang ba ako para ipaghiganti si Xu Jenny? Hindi ka kasangkapan. Ikaw ang lunas sa takot ko sa dilim. Tama. Iwani. Ang kapal ng mukha mo sa buong mundo. Walang may lakas ng loob na tratuhin ako bilang kasangkapan. Galit na galit siya. Paano naman ang proyektong Lover's Island?
Yewani, saan ka napunta? Nagkikita ka ba ng lihi kay Jishen? Huwag mong ipasa sa iba ang iyong pagkukulang. Hala. Naglalandian sa aking pagtitipon. Jishen, tagay ko para sa'yo. Ang proyektong Lover's Island. Maaaring makipagtulungan ang mga Shen sa kahit anong kumpanya. Maliban sa mga Su. Yewani, hindi ka pa humihingi ng tawad? Bakit hindi pa? Kayo pinatawad ni Jishen. Kung hindi mo sinira ang regalo ng mga Shen at inilagay siya sa kahihiyan, may inis kaya siyang ihiya ako ngayon? Shen, kasalanan ko ito. Pinahintulutan kong palitan ang regalo. Nakakahiya sa inyo. Iinom ako para sa inyo. Pakiusap, kalimutan na natin ito. Yewani, galit pa rin si Jishen. Humiling ka ng tawad hanggang tanggapin niya. Yewani, malinaw na kasalanan mo ito. Ikaw ang nagpagalit kay Jishen. Ang pagpapanggap mong kahabag-habag, para bang pinag-iinitan ka ng pamilyang Shen. Mas mahalaga pa ba ang pride mo kesa sa dangal ng mga Shen? Yewani, bingi ka ba? Mag-sorry ka na kay Jishen. Ginoong Shen, anong klaseng pagsusori ang gusto mo? Kung handang inumin ni Enye, Su, ang lahat ng tiyampa, hanggang patak ang huli. Saka lang ako, magpapatawad. Ang partnership namin sa mga Su ay maaari ding ituloy. Ginoong Shen, babae lang si Wani. Masasaktan siya kung iinumin ang ganyan karami ng sabay. Pakiusap, mahabag naman kayo sa kanya. Ba't mo siya pinagtatanggol? Siya ang nagkamali. Dapat niyang panagutan. Kung humihingi kayo ng tawad, ipakita nyo ang sinseridad. Hindi ba tama? Su. Ginoong Shen, naniniwala akong tutupad kayo sa pangako. Nasiyahan ka na ba? Nabusog ka na? Lubos ang kasiyahan. Hindi ba gustong pag-usapan ni Enye, Su ang partnership? Pumunta kayo bukas sa opisina. Kamusta? Galing ako sa Xu Group. Narito ako para pag-usapang negosyo. Ipagbigay alam mo ako. Mayroon ka bang appointment? Walang appointment, walang pasok. Personal akong kaibigan ni Ishen. Hindi mo ba alam ang protocol dito? Kaibigan ni Jishen. Ngayon kahit sinong kanto, gusto nang umakyat sa lipunan. Guardia. Ihatid siya palabas, para hindi makaabala si Shen. Pakiusap. Bitawan niyo ako. Ako na ang aalis. Pakawalan siya. Shen Nanfei. Paayos ang mga account sa finansya. Huwag ka nang bumalik bukas. Narito ako para makipagtulungan. Ngayon, hindi ito ang prioridad. Ano to? Wala kang pakialam. Pag-usapan na natin ang partnership. Gaya ng inaasahan. Yumuyuko ka lang, para sa asawa mo. Ito ba ang tunay na Shen Nanfei? Kumpara noon, iba na siyang tao. Parang di ko pa talaga siya nakilala. Ang personal na usapin, hindi dapat makaapekto sa partnership. Tiyak na nasuri mo na ang Xu Group sa kanilang kakayahan para sa proyekto. Pinaghalo mo ang personal na sama ng loob sa negosyo. Yernye, Su talaga namang matalas ang dila mo pero hindi mo ako nauunawaan. Ako, si Shen Nanfeng, palaging pinag-iba ang personal sa negosyo. Kaya ipinatawag mo ako rito. Para lang hiyain ako. Pwede tayong magtulungan. Pero may mga kondisyon ako. Kung kaya ko naman, papayag ako. Ikaw mismo nagsabi.
Kapag tumama ka sa target, makakasali ang Xu Group sa bidding. CJ, payag ako. Nagbago na isip ko. Kailangan mong bumalik sa Mount Villa. CJ, Para sa asawa mo. Gagawin mo talaga ang lahat, di ba? para sa partnership na ito, papayag ako sa kahit ano. Kung gayon, ipakita mo ang iyong katapatan. Narinig kong ang Shen Group ang nagpadala ng RFP sa atin. Talaga. Pero hindi ba sila? May chismis na nakipagkasundo si Wani kay Ji Shen. Tapos na ba ang trabaho mo? Oras na para magchismisan kesa magtrabaho. Wani, hayaan mo na. Salamat. Alam kong makukuha mo ang RFP. Ngayon, magfa-file ka na ba ng divorce sa pamilyang Xu? Ganoon din ang iniisip ko. Pero kailangan kong maghintay ng tamang panahon. Anong plano mo pagkatapos sa mga Xu? Magsisimula ako ng sariling law firm. Ako ang pinakamahusay na abogado sa buong mundo. Tama, ang ating Wani ay walang katapat. Mga lalaki lang ang magpapabagal sa iyo. Iwani. Nangako kang babalik sa Mount Villa. Hindi ko binanggit ang eksaktong oras. Kailan ka lilipat? Pagkatapos ng kontrata, ay mapirmahan, lilipat agad ako. Iwani, lumampas ka na sa sarili mo. Kung wala nang iba, ibababa ko na. Pagkatulong ko sa mga masecure ang proyekto. Sa wakas ay, mabubuo ko muli ang buhay ko. Yewani. Mula ngayon, si Chen ay magtatrabaho dito, kasama mo. Binabalaan kita, huwag mong isiping maaasahan mo ang pagiging Mrs. Xu para mambastos. Malinaw sa iyo ang mga alituntunin ng legal department. Pinahahalagahan namin ang kakayahan. Ang mga walang ambag ay ipapalayas. Di ko na kailangan makialam. Tapos ka nang magsalita, kaya lumabas ka na. Huwag mong guluhin ang trabaho ko. Para sa kasunduan, sa Lover's Island, kumilos ka kasama si Chen. Kung aprobado ni Amy Shen, wala akong tutok. Johnny, huwag kang magalit, huwag kang makisali sa trabaho. Wala ka sa lugar dito. Ako ang bahala sa negosasyon. Dahil kay Chen, papalampasin ko na to. Pero mag-ingat ka. Kung magpupumilit kayo, manatili dito. Ako na lang ang aalis. Yewani, ang yabang mo ay di magtatagal. Ang kontrata ng Lover's Island ay hindi pwedeng magkamali. Di ko inakalang, muli akong makikipag-ugnayan kay Shen Nanfe. Sana noon pa ako tumanggi. Yiwani, pagkatapos ng krisis ng Xu family, pwede ka nang maghain ng diborsyo. Kung mamatay man ako, wala na. Naaalala na rin ako ni Ilrex Xu. Tungkol ito sa Lover's Island, may ilang kondisyong hindi makatarungan. Kailangan nating pag-usapan ito ng harapan. Iwani, paano mo magagawa na magkunwaring walang malay? Noong huli, ginago mo ako ng walang hiya. Ngayon makikipag-cooperate ka. Hindi ko pa ito tinigil. Yun pa lang ay malaking konsiderasyon na. Shen Nanfe, humihingi ako ng paumanhin. Ang proyektong Lover's Island ay napakahalaga sa akin. Bigyan mo sana ako ng isa pang pagkakataon. Pwede kitang bigyan ng tsansa. Pero dapat tuparin mo ang pangako mo. Bumalik ka agad sa Mount Villa. Bukas ng 7 ng gabi. Changu Club. Nakapag-reserve ako ng pribadong kwarto sa 7. Maaari ko bang malaman ang pangalan ninyo? Yiwani. Excuse me po, ma'am, hindi namin makita ang mga record ninyo sa membership. Baka kailangan yung kontaken ang taong nakaschedule nyong makita.
Asawa ko si Sujayani. Napaalam na ako sa kanya bago pumunta. Kayo po ba si Mrs. May problema ba? Itong babaeng ito ay nag-aangkin din na si Mrs. Shu. Wani, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Kung hindi ako dumating, paano ko malalaman na may nanggagaya sa akin at nambibiktima dito? Sino sa inyong dalawa ang tunay na Mrs. Shu? Siyempre ako ang tunay. Kung si Kian, hindi ko pa nakikilala ang tao. Walang hiya, tulad mo. Nagbubuka ka na naman ng bibig. Nagsasabi ng kung ano-anong kalokohan. Ako ang tunay na Jin Rexu. Kesa magsaya sa gabi, nagtatalo pa kayo kung sino ang tunay na asawa. Narinig ko, dumalo si Mrs. Shu sa inyong pagtitipon, Ji-shen. Ji-shen. Sino ba ang tunay na Mrs. Shu? Dapat ay kilala mo, agad-agad ang kanyang mukha. Kilala ni Shen Nanfeng si Yewani. Paano kung ibunyag niya ako? Malapit na kami sa loob ng 5 taon. Sa maliit na pabor na ito, tutulungan niya ako, di ba? Wala akong kilalang Enrexu. Kung gusto ninyo ang katotohanan, bakit hindi nyo diretsuhin? Kausapin si Iksu. Tama ka. Kanina pa ako abalang-abala. Sinabi ni Jisho na si Mrs. Shu ay darating ngayong gabi. Tatawagan ko na siya ngayon. Sino ang tunay na Mrs. Shu? Malalaman na natin ang totoo. Ikaw pala ang tunay na Mrs. Shu. Ang kapal ng mukha mo, Sujayani, ginawa mo akong katatawanan sa publiko. Nabubulag siguro ako nang pakasalan kita. Tatapusin ko na ang deal sa lalong madaling panahon at iwan ka na. Nagpapanggap na asawa ng iba, sa harap ng lahat, nakakapahiya naman. Baka siya ang kabit ni Young Master Shu na nanggugulo kay Mrs. Shu. May kabit ba talaga si Mr. Shu? May chismis na may anak pa sila. Hindi ka miyembro dito. Umalis ka na agad. Ang ibig mong sabihin, kapag naging miyembro ako, pwede na akong manatili? Oo, pero ang membership ay nagsisimula sa 1,000,000 yuan at hindi tatanggap ng credit card. Cash na bayaran lang. O wala talaga. Ako si Iwani. Ang global na limited edition, Diamond Black Card. Paano niya nakuha ito? MS, yeba ito. Sabi ilang daan lang, ang available sa buong mundo. Merong ganito si MS, nakita ko lang ta sa mga litrato, sa internet noon. Ngayon ko lang ta nakita ng personal, mukhang malakas. Ang koneksyon ni MS, Iwani, ilan pa bang mga sikreto ang itinatago mo? Ji-shen. Sa totoo lang, naparito ako para makipagkita sa inyo. Iwi, Su, anong maitutulong ko sa'yo? Hindi pa ako nakakapagpakilala. Ako ang legal na tagapayo ng Shu Group tungkol sa Lovers Island Project na hindi pa naikontrata sa Wani hanggang ngayon. Sana ay pag-isipan ninyo ang aking alok. Panloob na usapin yan ng inyong kumpanya, wala akong kapangyarihang magpasya. Maling tao ang kinakausap mo. Ji-shen. Ang ating pagtutulungan dapat ay kapakipakinabang sa ating dalawa. Kaysa makipagtrabaho sa mga ayaw mo, bakit hindi sa taong madaling katrabaho? May koneksyon ako sa media na makakakuha ng magagandang pwesto para sa Lovers Island. Ano sa palagay ninyo? Mukhang nahikayat na kita, Ji-shen. Yewani, maghanda ka na mabagsak. MS, ang galing ninyo. Dapat maging profesional kayo. Sayang kung hindi. MS, sigurado kayong hindi pro ito? Nambobola kayo. Libangan lang ito. Hindi kasing galing ng mga totoong profesional. Tara't maglaban tayo. Kung paligsahan ito, dapat may pusta. Anong gusto mo? Gusto ko si Ginoong Shen na seryosohin ang kolaborasyong ito. At pirmahan agad ang kontrata. Si J, pero una, kailangan mo akong talunin.
Huwag mong sabihing inaapi kita. Ikaw ang nagtakda ng mga patakaran. Maglaro tayo ng 8 ball. Ang unang makakapaglinis ng mesa ang mananalo. Walang katapat ang husay ni Ginoong Shen. Malapit na niyang malinis ang mesa. Si Binibining Ye ay kahanga-hanga, pero kumpara kay Ginoong Shen, kulang pa sa pagiging sopistikado. Inihahayag mo ang aking pagkatal bago pa man ako makaputo. Hindi pa ako nakakakita ng babaeng magaling na ganito. Mukhang si Ginoong Shen. Wala nang choice kundi tanggapin ang kanyang mga kondisyon. Ginoong Shen, ako ang nanalo. Ang pangako ay dapat tuparin. Sinabi ko lang, na pag-uusapan pagkatapos manalo. Hindi ako sumang-ayon. Naibigay ang kahit ano sa'yo. Bakit ka gumagawa ng mga batang kilos ngayon? Mas gusto kita noon. Palaging sumusunod sa utos. Ano na nagpabago sa'yo ngayon? Bakit ka? Nagkukunwaring hindi tayo magkakilala. Hindi ba't, ang galing mong umarte kanina? Tumigil ka sa pagiging immature. Dinalaan na kita. Hindi mo ako mapapalayas. Ginoong Shen, magpakabait ka. CJ, ikaw ang nakangailangan sa akin. Kapag ininis mo ako, kanselahin ko ang kontrata sa Xu Group. Ikaw, Ang hiling ko lang ay simple, pag tinawag kita sa villa dapat dumating ka. Ang usapang ito, mas makakatulong sa'yo. At saka, ang 5 taong, hindi ka ba masaya? pagkatapos nito, aalis na ako sa Xu family. Sang-ayon ako. Kasundo, pumapayag ako. Pero, sa pagkakataong ito, tuparin mo ang pangako mo. Nakapagsiping na ba si Yewani kay Shen Nanfeng? Narito ang huli kontrata ng Shen Group. Basahin mo ito. Shen. Salamat sa pagpirma kay Ginoong Shen. Maliit lang ang naitulong ko. Maliit na tulong. Ang panliligaw. Kay Ginoong Shen ang tulong mo. Ikaw, Yewani. Kahit hindi, natapos ni Chen ang deal. Ang kanyang pagtangka kay Ginoong Shen ay dapat pahalagahan. Kailangan pa bang ipaalala? Negosyo ito, hindi daycare. Kung wala kang ambag, huwag ka nang magpahiya. Hindi ba kita binalaan na huwag siyang apihin? Wala bang saysay ang mga salita ko para sa'yo? Hari ka ba, na dapat sundin ko bawat utos mo? Sa ugali mong, hindi ka nga katangi-tangi. Kung gayon, maghiwalay na tayo. Binabanggit mo na naman ang hiwalayan. Yewani, ginagawa mo ba to para pansinin kita? Wala ka bang ibang paraan na mas makabuluhan? Sujayani, seryoso ako. Pag-isipan mong mabuti, maghiwalay na tayo. Tapusin natin ng maayos. Ikaw, Johnny. Hindi ka ba nagtataka? Noon, ginamit ni Yewani si Lola para mapilitang makasama siya. Pero ngayong bumalik ka, paulit-ulit niyang binabanggit ang hiwalayan niyo. ang ibig mong sabihin, Maaring, bigla na lang niyang na-realizing hindi kanya mahal. O kaya, may iba na siyang relasyon. imposible. Hindi siya ganong klaseng tao. Nakita ko mismo, kasama niya ang isang lalaki sa isang club. Kung totoo yan, ang paghihiwalay niyo at paghahatian niyo ang ari-arian ay hindi nakakagulat. Sigurado ka ba dyan? Walang duda. Kung maglakas loob siyang magkaroon ng kabit, tingnan natin ang gagawin ko sa kanya. Hello.
Bantayan mo si Mrs. Shu. I-report mo sa akin ang bawat kilos niya. Pasok. Nakita ko ang sasakyan mo. Pumunta ka rito. And rest Sue. Hindi ba't ikaw ang matapang? Bakit ngayon nakahiga ka sa aking mga bisik? Iwani. Hindi na ako ang isa batang mangma na 5 taon ang nakalipas. Alam mo kung ano ang kailangan. Para masatisfy ako ngayon. Mukhang si Shen Nanfeng ay hindi papayag nito. Ang away na ito ay hindi matatapos. Bahala na. Wala namang mawawala sa akin. Ano ba yan? Ginoong Shu, hindi bumalik sa Shu residence si Mrs. Nagpunta siya sa Mount Bilia at hindi pa lumalabas hanggang ngayon. At saka, parang may lalaking kasama siya. Ano ang sinabi mo? Ang babaeng ito, paanong nagtago ng kalaguyo? Sasawayin ko siya. Johnny, sasama ka sa akin. Bakit kayo nandito? Yewani, nagtatago ka ba ng kalaguyo dito? Tingnan mo, Johnny, mga damit na ito ay talagang sa lalaki. Kahit ang pagsasama natin ay peke, hindi ka dapat gumawa ng ganitong kasamaan. Nasaan ang kalaguyo mo? Isusumbong kita kay Lola. Tingnan natin ang parusa mo. Walang kalaguyo dito. Kung walang tao, bakit mo ako pinipigil? Hahanapin ko siya ngayon din, walang dahilan. Umalis ka sa harap ko. Yewani, saan mo siya itinago? Alam mo namang may iba, kaysa sayo. Ipaliwanag mo nga ito. Anong kinalaman ng shirt na to? Para sayo talaga. Nagsisinungaling ka. Ang laki nito, hindi para kay Johnny. Ganun ba? 5 taon nang wala ang asawa ko. Nagkakamali rin naman. Pero ikaw kung si Kian, mas kilala mo pa ang sukat niya kaysa sakit. Mukhang mas kailangan itong shirt ng iba. Ipamigay na lang natin sa mga nangangailangan. Kahit papano, makakatulong pa. Yewani, sana hindi ko mahanap ebidensya ng kalokohan mo. Baka wala ka nang may one pagkatapos. Si Chen, umuwi na tayo. Ingat sa bayahe. At isa pa, ang bahay na ito, pribado kong tirahan. Huwag ka nang pumunta dito nang walang paalam.
Nasaan si Shen Nanfeng? Ang mga paparazing inarkila ng asawa mo na ayos ko na. Ngayon ay makikipag-usap na ako kay Xu tungkol sa partnership. Iwani. Hindi mo mababayaran. Ang utang mo sakit. Ji Shen. Nakakatuwang makasama kayo. Ji Shen. Ito ang aming binagong panukala. Pakitingnan po. Ji-Shen, may problema ba? Nasaan si Imaye? Bakit wala siya dito? Ji-Shen, ang proyektong ito ay nasa ilalim ng aking pamamahala. Sumang-ayon lang ako, alang-alang kay Inaye, sa pakikipagtulungang ito. Ngayong wala siya. Ang pagsasamang ito ay kanselado na. Alang-alang kay Yewani. Eksakto. Natalo ako kay Imaye. Napala, nandoon din ba si Elrex Tsu? Hindi niya sinabi sa'yo. Si Yewani ang nakakuha ng kasunduan. Naglakas loob si Kung Sichen na kanyang nagawa iyon. Ngayong inilanta dito ni Ji-Shen. Katawa-tawa talaga. Ji-Shen, hindi mahalaga kung sino ang humahawak. Sa palagay ko, huwag nang guluhin si Wani. Mahalaga ito. Si Iwani lang ang katrabaho ko. Kunin si Imaye rito. Naiintindihan. Ji Shen. Ayaw pumunta ni Director Ye. Ano? Yewani. Sino ka para magsalita ng ganyan? Hindi mo ba alam na darating si Ji Shen ngayon? Wani. Kung naiinis ka sa pagnanakaw ko ng atensyon mo, maaari akong humingi ng paumanhin. Pero huwag mong idamay ang partnership natin kay Ji-Shen. Ipinapahamak mo ang reputasyon ng Shu Group. Shen, wala kang ginawang mali. Bakit ka magsusorry sa kanya? Walang mali. Ang pagtatagpo ninyong dalawa sa kwarto ko ng palihim, hindi pagkakamali. Ang paghamak sa akin ay tama. Kahit ngayon, pag nanakaw ng trabaho ko, ay tama rin. Sujayani, sa paningin mo, ano ba talaga ang mali? Wani. Alam kong galit ka sa akin dahil kinuha ko si Jani sa iyo. Maniwala ka man o hindi. Gusto kong bumawi. Hindi ko hinihiling ang iyong kapatawaran. Basta't may buhos mo lang, suntok o mura, sige lang. Sinabi mo yan, wag mong sisihin ang sarili mo. Yewani. Nagsorry na si Chen. Huwag kang magmalabis. Masyado ba? Jayani. Si Kian. Kayong dalawa ay tugmang-tugma talaga. Nakakasuya ang tignan kayong magkasama. Shen Nanfeng. Mukhang may halaga pa rin ako sa'yo, Sinta. Ang bilis mong nakilala ko. Shen Nanfeng. Alam mo ba kung nasaan tayo? Ang kapal mo. Nakita ko kung paano katratuhin ng asawa mo kanina, lahat ng yon. And rest Tsu. Ano naman? Hindi kanya mahal. Itutuloy mo pa ba ang pagpapanggap na ito? Bakit hindi mo? Subukan ang pagkakataon sa akin. Dahil lang ba? Sa 5 taong yon. Bagay tayo sa lahat ng paraan, di ba? CJ, payag ako na manatili sa iyo. Pero, maglagda tayo ng kontrata. Anong kontrata? Walang pag-ibig, libangan lang. Walang pakikialaman sa personal na buhay ng isa't isa. Bigyan ng bawat isa sapat na espasyo. Ano ang sinasabi mo? Ayaw mo ng relasyon sa akin. Gusto mo lang makipagtalik. Shen Nanfeng, masalimuot ang mga relasyon. Ang mga emosyonal na pagkakabit, nagdudulot ng walang katapusang gulo. Bakit hindi natin panatilihin na simpleng masaya tulad ng dati? At saka, 8 taong mas matanda ako sa'yo. Ang tunay na relasyon, hindi magiging posible. Anong problema sa 8 taon? Wala akong pakialam. Bakit hindi mo tanggapin ito? Kung ipipilit mo ang paghabol sa damdamin, tapos na tayo. CJ, payag na ako. Basta makakasama kita kahit kailan. Manatili tayong simple lang. Pero dapat kang bumalik sa Mount Villa. Deal. Pagkatapos ko ayusin ito, babalik ako. Tay, ano nang nangyari? Wani, umuwi ka na ngayon. Nahanap na namin ang aming tunay na anak. Talaga? Nay, Ano? Nakauwi ka na? Nay, narinig kong nakita niyo ang tunay niyong anak. Oo. Ang anak ko, gumraduate sa UPenn at, higit pa riyan, nagtatrabaho siya sa namungunang law firm sa mundo. Ang galing niya. Mas magaling siya kaysa kay Wayne. Papunta na siya.
Malusog ka naman, Ate Wani. Hindi ko inakala, magkapatid pala tayo. Magkakilala ba kayong dalawa? Siyempre naman. Ako at si Wani, may mahabang pinagsamahan. Masaya ako nang makita kayong magkasundo, nakakapanatag ng loob. Wani. Hirap na hirap si Sichen sa labas. Sa mga nakaraang taon, ngayong bumalik na siya, bilang nakatatanda mong kapatid. Alagaan mo siyang mabuti. Naiintindihan mo. Inay, kung wala nang ibang bagay, aalis na po ako. May mga dapat asikasuhin. Ang pamilyang Xu. Sige, mauna ka na. Sasamahan ko siya. Sige. Kung si Kian, anong balak mo? Ate Wan, bakit ganyan ang treto mo? Nag-awan ba kita ng masama? Ang kapal talaga ng mukha ng iba. Matapos ang lahat, nandito ka pa rin. Nagpapanggap na walang nangyari. Iniwasan kitang mapahiya sa harap ng mga magulang. Higit na kabutihan ang binigay ko sa'yo. Wala yun. Pareho naman tayo, anak ng pamilyang Ye. Ikaw man o ako, ang pakasal kay Jan, payag silang pareho. Isa pa, ako ang tunay na anak nila. Ikaw, hindi ka naman. Gustong pakasalan si Jenny? Sige lang. May mga importante ako. Gawain na dapat asikasuhin. Yewani, maghintay ka lang. Ang pabor ng mga magulang. At ang Shu Group ay mapapasa akin. Yewani, nasa ospital si Chen. Alam mo ba yan? Talaga? Bakit nandito ka? Sa halip na sumama sa kanya, hindi ka sumama sa kanya? Kung hindi mo siya sinalanta, hindi sana siya napunta sa ospital. Kung may kapangyarihan, ako talaga. Si Kong Si Kian, hindi sana sa harap mo ng buhay. Nga pala, si Kong Si Kian, hindi sinabi na tunay siya, anak ng magulang ko. Sakto. Maaari akong umurong para sa inyo. Anong ipinahihiwatig mo? Gusto lang ni Lola ng babaeng niya. Umuwi na at ipaliwanag kay Lola. Yewani, ginagawa mo na naman ang push-pull technique? Push po, Sujayani, nilalaki mo, ang halaga mo. Kung maglakas loob ka, na ikaw mismo magsabi kay Lola. Kakakita lang namin ni Shu Jianyi sa hapag. Bakit ang sama ng mukha mo? Wani. Ikaw ang nagsagawa ng kasunduan sa Shencorp. Magaling, tulad ng pangako ko. Ang sino mang makakakuha ng partnership na ito, ang magiging Mrs. Hindi ko. Sisiraan ang pangako, dahil lang. Ampun ka ng pamilyang Ye. Lola, balak ko sanang pag-usapan to pagkatapos. Pero dahil nabanggit mo na, sasabihin ko na ngayon. Ano yon? Dapat pakasalan ng Xu family, ang tunay na tagapagmana ng Ye. Pero ako'y isang ampon lamang. Hindi naman talaga, dapat kami ni Jenny. Kaya, gusto kong makipaghiwalay. Simula ngayon, aalis na ako. Ano ang sinabi mo? Maghihiwalay kayo. Gusto kong makipaghiwalay. Sa matagal na panahon na unawaan ko. Kaysa manatili sa walang pagmamahal, tapusin na natin. Sa ganit, hindi na kami maghihirap pa. Kalokohan, pinaglalaroan mo ang kasal. Lola, wala namang pagmamahalan kami. Ang relasyong pilit. Hindi magtatagal. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ang paghihiwalay ngayon, maghahati sa ari-arian ng Shu family. Bahagyan na lang tayo nakabawi sa kasunduan. Sa Shencorp, kung maghihiwalay pa, tayo'y mababang karote. Ayaw ko. Lola, buntis si Chen. Ano, mukhang nasobrahan kita sa pagpapalayaw. Masyado, bilang tagapagmana ng pamilyang Shu, bakit hindi mo man lang isipin ang pamilyang Shu? Mas mahalaga ba ang pag-ibig kaysa sa negosyo ng pamilya? Naisip mo ba kailanman ako? Noong pinakasalan mo ako kay Yewani, tumutol na ako. Ang sitwasyong ito ngayon ay dahil lahat sa'yo. Lola, ang partnership ng Shen at Xu, hindi maapektuhan ang diborsyo namin. Pumayag na po kayo. Hindi, Shu Jianyi. Sinasabi ko sa'yo, kahit anong makakasira sa pamilyang Shu,
Hinding-hindi ako sasang-ayon. Lola, hindi ako humihingi ng pahintulot ni... Nandito ako para ipaalam ang desisyon. Lola, ayos lang po ba kayo? Tulungan mo akong magpahinga. Hindi pa ba sapat ang gulo mo? Hanggang ngayon, akala mo ako ang may gulo? Dinala mo ang diborsyo para kay Lola ang kakampi mo. Alam mong mabuti na ang pamilya ang pinakamahalaga kay Lola. Ngayong nakuha mo na ang suporta ng Shen, mas lalo kang paborito niyan. Para protektahan ang posisyon mo, gagamitin mo si Lola para saktan ng sanggol ni Chen Yewani. Napakasama mo talaga. Sujayani, ang mga salitang iyon, ano kinalaman ko dyan? Ganoon ba kahalaga? Alam na niya. Sujayani, sobrang paghihirap na ang ginawa natin. Bukas, alas -3 ng hapon. Magkita tayo sa Civil Affairs. Posible kayang seryoso si Yewani. Naiwan ako? Nakabalik ka na. Ano ng problema? Yushen, hindi ko inakala. May ganito kang husay sa bahay. Bumalik ka na dito. Siyempre karapat-dapat ng masayang pagdiriwang. Lumapit ka. May tanong ako na matagal na nasa isip ko. Bakit mo itinago ang tunay mong pagkatao? Hindi ka naman din nagtanong noon. Di ba? Ngayong magsisimula na tayo ng bagong buhay. Kalimutan na natin ang nakaraan at wag nang balikan. Parang ipinapalagay na parang ako nagdurusa. Shen Nanfeng. Iba na ang sitwasyon ngayon. Kung magsasama tayo dito, kailangan ng mga patakaran. Anong patakaran? Una, walang pag-ibig na involved. Pangalawa, bawal ang pakialaman ang personal na buhay. Pangatlo, maggalangan tayo. Sa panahong tayo lang ang meron tayo. Siyempre, pagsawa ka na sa kasunduang ito, pwedeng tigil na agad. Huwag kang mag-alala. Ako'y maprinsipyo. Sana ikaw din. Siyempre naman. Johnny, bakit mukha kang nalulumbay? Yewani. Gusto nang tapusin ang diborsyo bukas. Nag-aalinlangan ka na. Paano naman, masaya dapat ako sa paghihiwalay namin. Yewani, hindi mo makukuha si Johnny sa akin. Anong ginagawa mo rito? Ano, gusto mong maging saksi sa diborsyo ko? Wani, alam kong may sama ka ng loob. Pero di ako nandito para pagtawanan ka. Kailangan kita tulungan. Tulong. Yewani. Sisiguraduhin kong mawala lahat ng meron ka ngayon. Kung si Chen. Ang kapal ng mukha mo. Bumalik ka sa China nang di man lang ako sinabi. Nahanap din kita. Maria, paano mo ako natuntun? Ikaw ang nagdala sa kanya. Kung si Kian, tigilan mo ang mga paratang mo. Huwag mong isiping di ko nakikita. Pagbabaliktad mo ng sitwasyon. Walang utang na loob ka. Ngayong nakita mo na tunay mong magulang, pinalitan mo ang ampunang pamilya. Ang tatay, nangangailangan pa ng pampa-ospital. Paano mo kami pinabayaan, pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko, para alagaan ka?
Pinag-aral kita sa abroad. Miss, maaari mong masaksihan ang masamang anak kong na nakatira sa luho habang kali mo sa pinanggalingan. Gusto niyang burahin ang kanyang mahirap na ina. Bitawan mo ako. Ito ay pagitan lang ng ina at anak. Wala akong kinalaman dito. At saka, di ako magpapakialam sa away. Kasali ka dito. Alam kong kapatid ka niya. Ma, pakawalan mo muna. Maayos tayong mag-usap. Chen. Anak ko, Chen. Yewani. Demonyo kang talaga. Yewani, sinasabi ko sa'yo. Kung may mangyari man sa anak ko, ikaw ang mananagot. Hindi kita pakakawalan. Ano na kinalaman ko dyan? Sisihin mo naman ang dapat. Dok, kumusta na siya? Ligtas na ang sanggol. Magpahinga ng mabuti. Ayos ang sanggol. Pwede na ba akong umalis? Kailangan bang hintayin mong may mangyari kay Chen bago ka magsisi? Kakatwang lahat ito. Naghihintay ako sa registro para sa annulment natin. Anak ni Kong si Kian, wala akong pakialam. Hiwalayan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Tigilan mo na ang mga mind game mo. Alam mong, hindi papayag si Lola na maghiwalay tayo. Chen, Wani. Alam kong mali ang pag-agaw kay Johnny, pero inosente ang sanggol. Paano mo nagawa? Sakta ng anak ko. Tay, hindi ba't sinabi ko, makisama kay si Chen, ngayon naghihingalo siya, dahil sa mga pakana mo. Yewani, anong masama ang binabalak mo? Tay, hindi ako. Wala akong ginawang masama. Nalaman ko na lahat, nag-hire ka ng private investigator, para usisain si Chen. Kaya kinuyog siya ng baliw na yon. Ikalat ang kinaroroonan ko sa taong to. Isisi lahat kay Yewani. Yewani, ang lahat ng drama na para sa'yo ginawa, nasiyahan ka na. Itay, paano naging kasalanan ko ito? Sino pa ba ang dapat kong sisihin? Ikaw talaga ang may kasalanan. Ikaw ang dahilan ng paghihirap ni si Chen. Itay, alam mo ba, buntis na pala si Kian sa anak ni Jenixu. Kahit hindi ako iyong tunay na anak, pinaghirapan mo pa rin akong palakihin. Wala bang halaga ang kaligayahan ko? Ang amang minsang mahal na mahal ako. Ngayon may tunay ng anak na babalik. Ako'y wala na sa kanyang paningin. Pero okay lang, malapit na ako maghiwalay kay Jenix. Ako na ang hihinto para sa tunay mong anak. Bakit mo ako? Sumama ka sa akin. Huwag kang gagalaw. Hindi ba't dapat nasa opisina ka ngayon? Bakit ka nandito sa ospital? Nagpapacheck up ako. Nakita mo ba? Ano ang nakita ko? Wala. Ako. Pupunta na ako sa itaas. Wanye, kailan mo ba mapapansin ang pagmamahal kong ito sa'yo? Sinabi kong bantayan mo si Emaye sa lahat ng oras. Saan mo siya nawala? Mr. Chen, pumunta si MS, sa ospital. Sa ospital, may sakit ba siya? Ipagpaliban ang pakikipagtulungan sa KSU Group. Anong sinabi mo? May lalaking nakita ang umalis sa Mount Villa. Sundan mo siya ng tuluyan. Alamin mo ang pagkatao niya. Sino ba talaga siya? Yewani. Alam kong ang paghihiwalay mo kay Johnny ay may kung anong lihim. Kaya pala may itinatago kang lalaki sa labas. Huwag mo akong pilitang maghanap ng ebidensya. Kung hindi, mawawalan ka ng tiwala ni Lola Shu. Tapos na ang lahat para sa'yo. 100,000. Iabot mo na. 30,000 lang na pagkasunduan. Kung maghahangad ka pa, wala ka talagang makukuha. Subukan mo. Ilalantad ko kung paano mo itinanim kay Yewani ang paratang mo. Sige nga, tingnan natin sinong maniniwala sa isang pasimuno tulad mo. Ikaw, gawin mo. Kung makikinig ka, tutulungan pa rin kita.
Pag pinagtaksilan mo ako, wala ka ng pag-asa. Ang nananakit kong ama, ay gustong-gustong, bugbugin ka hanggang mamatay. Napakaganda ko, anak ang pinalaki ko. Magtago ka sa likod ng kurtina. Anong problema, Johnny? Itinigil ng Shen Corporation ang proyekto. Bakit? Gusto nilang isama si Yewani. Ibasura ka. Bakit ako, napagkasundo ang sama-sama, nating ituloy ang Lover's Island, at magpakasal? Pero ang desisyon ng Shen Group ang magiging basehan. Chen, huwag kang mag-alala. Kasama ka man o hindi, titiyakin ko, maging legal tayo. Johnny. Yewani, kukunin ko sa'yo ang lahat. Lahat ng sa'yo ay magiging akin. Malapit ka nang mawalan ng lahat. Sino ito? Hindi na importante. Pero si Mrs. Shu, may kabit sa labas. Ang iskandalong balitang ito. Abot isang buwang trending. Di dapat tayo makialam sa Shu family, mawawasak tayo. Kung di mo gagawin, may ibang gagawa. Huminahon ka, gagawin nating bombang balita. Di ko inakala. Asawa pala ng CEO ganito klaseng babae. Tingnan mo, sino itong lalaking ito? Paano siya nahuli sa kamera? May nag-imbestiga sa akin. Ano ito? Ginoong Shu. Ibigay mo dito. Ginoong Shu. Ang lahat ng balita ngayon ay tungkol sa pangangaliwa ng asawa mo. Bumalik na sa trabaho. Opo. Anong problema? Nasa chismis ka na. Alam mo ba? Mga lihim na pakikipagsapalaran ng asawa ng Taikoon. Parang gusto nilang palabasin na isa akong manloloko na naglalaro ng damdamin. Hindi ba? Mahal, di ba niloloko mo? Ang puso ko ngayon, Huwag kang magsalita ng kung may kasunduan tayo. pero wala sa kasunduan. Nasusubaybayan ako, at ako pa masisisi. Tigilan mo yung biro mo. Pero sa totoo lang, pupurihin kita. Ang galing mo magkunwari. Hayaan mong maghula. Ang mga tabloid, baka isipin pa nila, binabayarang modelo ka. Nagpalaki ka ng modelo. Iwani, iba ka talaga. President Shen, di mo ba nakikita? Pinupuri kita. Ako bahala dito, huwag kang makialam. So Jenny, anong problema? Yewani. Bakit mo ako pinagkanulo? Lasing ka na, huwag kang pumunta dito na ganyan. Ibababa ko na. Hindi pwede. Sunduin mo ako. Asawa mo ba siya? Lasing na siya. Pumunta ka sa Now Bar. Iuwi mo na siya. Magse-close na kami. CJ. Buwisit, maghihiwalay na tayo. Nag-aaway ka pa rin. Wani. Dumating ka rin. Kung malinaw ang isip mo, umupo ka ng maayos. Tatawagin ko si Kong Sikiat. Huwag. Tigil mo yan. Asawa kita. Bakit ka makikipagkita sa iba? Kulang pa ba ako para sa'yo? Ano ba, problema niya ngayon? Nag-o-offer ba ang Now Bar ng ganitong serbisyo ngayon? Tigil ang kalokohan. Mag-asawa naman silang magkasama dito. Nanfeng, parang yung Yewani na sinasabi mo. Iwani, Shen. Nanfeng. Iwani. Bigyan mo ako ng magandang paliwanag. Anong ginagawa mo? Huwag mong apihin ang asawa ko.
Shen Nanfei, pwede bang tumigil ka sa pag-aasta bata? Sa bahay na lang tayo mag-usap. Uwi muna ako kasama si Xujayani. Iwani. Wani, bakit ka nakikialam sa ibang tao? Paano mo ako iniwan? Xujayani, ikaw ang unang umalis. Huwag kang magpanggap na biktima dito. Pwede sanang tayong magkasama. Ano? Xujayani, maghanap ka ng malinaw na paliwanag. May iba pa ba ang nangyari noon? Yung pagkakadakip na yon, ikaw lang ang nag-eksena para mahabigan ako. Ano? Ikaw ang nagsabi nito. Ikaw mismo ang nagsalita. Nang direkta kay Chen. Tumabi ka nga. Yewani, huwag kang magpanggap na mabait. Ikaw ang gumawa nitong pekeng kidnapper. Para lang mabaon sa utang na loob si Johnny sa'yo. Maniniwala ka man o hindi, ako ang sasagot sa kanyang utang. Xujayani, gising na. Pagpaliwanag ka ng maayos. Yung kidnapping noon, hindi naman nasilip ng maigi. Ano ba ang totoo? Baka may lihim na dahilan ito. Kailangan nating buksan muli ang kaso. Bakit hindi pa siya nakakabalik? Shen Nanfei. Bitawan mo ako. Nababaliw ka na ba? Ako ang baliw? Hindi mo ba alam kung bakit ganito ako? Iwani, masyado bang mabait ako sa'yo? Shen Nanfei, asong ka ba o ano? Iwani, akala mo ba talagang aso mo lang ako? Binabati mo ko kapag masaya ka, tapos itataboy mo ko kapag may problema ka. Nanfeng, pag-usapan natin to ng maayos. Ayoko na lang maging magalang sa'yo ngayon. Shen Nanfei, talagang aso ka na ngayon, ha? Shen Nanfei, tumigil ka ng magpakatao at naging aso ka na? Ano pa ang saysay ng pagiging tao sa harap mo tungkol sa pagkakalat ng balita? Nakita kong galing sa mga utos ni Kong Sikian. Kung si Kian, Sinisikap niyang makakuha ng ebidensya ng relasyon niyo. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang plano niya? halatang halata, gusto niyang isumbong ito kay Lola. Bawiin si Xujayani at patatagin ang posisyon niyang AHEX. Ikaw, Pwedeng herame ang abogado mo. CJ, Salamat. Panahon na para ayusin ang lahat kay Xujayani. Yewani, nagluloko ka sa akin. AXU, ayusin mo ang mga haka-haka mo. Ano bang relasyon natin? Paano mo nasabing panluloko? Anong uri ng relasyon tayo? Mag-asawa tayo. May marriage certificate tayo. Legal ito. Tunay na mag-asawa. Mag-asawa? Ikaw at kung si Kian, isinip mo ba ako kahit minsan? At saka, hindi mo ba sinabi na pwede akong humanap ng iba? Ano sa palagay? Maganda ang panlasa ko, di ba? Ito ay ginawa ng abogado ko. Kasunduan sa paglilipat ng share ng XU Group at kasulatan sa pag-urong sa Anong ibig mong sabihin? 5 taon na ang nakalipas. Pagod na ako. Sa kasunduang ito, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa epekto ng diborsyo sa iyo. Akala mo ba ayaw ko ng diborsyo? Dahil lang sa mga bagay na ito? Ano man ang dahilan. Xujayani, tapusin natin ito ng maayos. 3 yan bukas. Magkita tayo sa civil affairs. Huwag kang mahuli ulit. Wani, Abala na abala si Ginoong Shen. Bakit mo ako iniimbitang kumain? para magdiwang. Magdiwa, may bagong proyekto ang Shen Group. Mukhang hindi pa tapos ang desisyon. Hihintayin ko na lang hanggang matapos ang proyekto. Doon ko na malalaman
Ang handaan, ngayon ay napakasarap. Naghihintay rin ako ng magandang balita. Tikman mo ito. Yewani. Anong ginagawa mo? Ginoong Shen. Kayong dalawa. Nagkataon, kumakain din kayo. Yewani. Huwag mong kalimutan, ikaw ay may asawa na. Ikaw ay nagdudungis. Sa pamilyang Ginoong Su, hindi ka ba nahihiya na magsalita ng ganyan? Kung ipinagdidikta mo, ang striktong pag-ugali kay Iye, dapat ay isabuhay mo muna ang iyong mga sinasabi. Ngunit maliwanag na hindi mo ito ginagawa tungkol naman sa dignidad ng pamilyang Su. Iyo rin itong sinira nang magtanan ka sa iyong kabit. 5 taon na ang nakalipas. Ngayon ay magtuturo ka kay Iye. Ikaw ang walang hiya. Ito ay aming pamilyang usapin. Wala kang karapatang makialam. Ah, wala nga ba? Siya na ang nobyo ko ngayon. Yewani. Kailan ka nagsimulang sumipsip kay Jishen? Iksu. Bantayan mo ang tono mo kapag kausap ang girlfriend ko. Ang daming dito. Lipat tayo ng lugar. CJ, Tumabi ka. Johnny. Sinabi na ni Yewani, gusto niyang magdiborsyo. Pagbigyan mo na siya. Handa rin siyang isuko ang mga ari-arian ng hindi kanya kalaban. Johnny, nakalimutan mo na ba? Ang pangakong pakasalan ako, ang ating anak, huwag mong pabayaan ang sanggol, na maging anak sa labas. Nanghihina na ako. Pag-usapan natin to mamaya. Mauna na ako. Yewani. Dahil sa'yo, nag-aatubili si Johnny. Hindi ko hahayaang, nakawin mo ang sa akin. Ibig sabihin ba'y inaangkin mo na ako? namimiss ko yung dating ikaw. Yung sunod-sunuran at mabait. Hindi na ba ako sapat ngayon? Mabuti. Gusto ko parehong version. CJ, tara na't magsimula na tayo. 5 taon na ang nakalipas, dinukot ako. Pero dahil sa ilang dahilan, hindi ko natuklasan ang katotohanan. Pagkatapos ng lahat ng taon, kaya mo ba itong alamin? Sa pagkakaalam ko, may hinihinala ka ng tao. Kung si Kian, ang pagdating niya malapit kay Xujeni, ay kahina-hinala, masyadong magkatugma. Sisiyasatin ko ng mabuti. Alamin ang kaso ng pagkadaki kay Wani noong 5 taon ang nakalipas. Kailangan ko ng resulta sa loob ng 1 oras. Mabuti naman. Pag-usapan natin ito mamaya sa bahay. Sige, ikaw ang bahala. Nay, ano iyon? Pupunta ka ba sa kaarawan ni Chen? Unang pagdiriwang niya to mula nang umuwi. Gusto kong kumpleto ang pamilya natin sa pagdiriwang. Pupunta ako. Kailangan mo ba akong sunduin? Ang party niya, hindi para sa'yo. Kahit hatid na lang kita. Ginoong Shen, ang kasong ibinigay mo ay naresolba na. Iabot mo sa akin ang mga dokumento, karapatan ni Wani na malaman ang katotohanan. Maligayang kaarawan sa ating munting prinsesa. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Ate, maraming salamat sa pagdating sa aking birthday party. Masayang masaya ako. Tigilan mo ang pekong pagbati. Hindi ako pumunta para ipagdiwang ka. Ayokong masaktan si nanay. Yewani, akala mo tapos na ito? Ito pa ang tunay na palabas na inihanda ko para sa iyo. Ate, kailangan nating mag-usap. Paligayahin kita ng isang tagay. Pwede ka bang uminom habang buntis? Sige, pag-usapan natin ng maayos.
Halika. Ituloy natin. Yewani. Alam mo ba kung gaano aking kinainggitan noon? May mapagmahal kang magulang, kasintahan mula pagkabata si Jan, samantalang ako'y walang-wala. Hindi ba lahat ng ito ay sa iyo na ngayon? Hindi mo alam. Ayaw kang hiwalayan ni Johnny. Bakit ako pa ang tumagal sa tabi niya para walang mapala? Kung nandito ka lang para sabihin ang lahat ng Siksujayan ang tanungin mo. Yewani. Hindi mo makukuha ang akin. Ang sanggol ko. Chen. Si Chen. Ate, bakit mo ako itinulak? Ito pala ang ginagawa mo. Si Chen. Ayos ka lang ba? Dalhin na kita sa ospital? Johnny, kung may mangyari sa anak natin, ayokong mabuhay pa. Huwag kang magsalita ng kung ano. Johnny, Maria, okay lang ako. Hindi ko lang maintindihan, bakit ayaw tanggapin ni Wani, ako at ang anak ko. Nasabi ko na, hindi ko hahayaang makaapekto ang batang ito sa relasyon niya kay Johnny. Wani, paano mo nagawa ito? Nagpapabeya siguro siya. Kahit aksidente man yun, nadulas si Chen. Pananagutan niya yun. Dapat kang humingi ng tawad kay Chen. Wala akong ginawa. Bakit ako hihingi ng tawad? Kailan ka titigil? Sa kalokohan mo, payag ako kung gusto mo ng hiwalayan. Maghiwalay na tayo mamaya. Alam kong minamaliit mo si Chen, pero walang kasalanan ng bata. Bakit sasaktan mo ang bata? Nandito lahat ng kamag-anak natin ngayon. Huwag mo akong ipahiya. Humiling ka na ng tawad kay Chen. Wala akong kasalanan. Hindi ako hihingi ng tawad. Wani, humingi ka lang ng tawad kay Chen at sa tatay mo. Sa puso ni, mas mahalaga ang pride kaysa katotohanan. Ang pamilyang ito, parang estranghero ako. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Hihingi ka ba ng tawad o hindi? Kung hindi, lumayas ka sa bahay na ito. Wala akong anak na katulad mo. Ito na ang huling pagkakataon mo. Mag-sorry ka na ngayon. O kaya, umalis ka sa bahay na ito. Hindi kita anak. Tatay, huwag mong sisihin si ate. Ako ang pabaya. Tigil mo ang drama mo. Wala akong oras sa pagpapangga. Yewani, bantayan mo ang iyong pananalita. Lumabas ka na sa bahay na ito. Nanay, tatay, kahit ampun ako, sa puso ko, itinuring ko kayo bilang tunay na magulang at minahal kayo. Gusto mo kaming patayin. Wani, mag-sorry ka sa tatay mo. Kahit palayasin ako, hindi ako magsusorry. Kung ganon, umalis ka. CJ, aalis na ako. Yewani, sa wakas, Naple Ayes nakita sa pamilyang Ye. Yewani, huwag ka nang bumalik. Ang gulo dito. Shen Nanfeng, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, may taong napagbintangan na ayaw magsalita, hindi ba? Ginoong Shen, ano ang ibig mong sabihin? Ano ito? Ang bagay na gusto mo. Ano ito? Kung si Kian, nang agawin mo ako 5 taon na ang nakalipas, akala mo ba'y mabubuhay pa ako? Si Chen. Ano ang nangyayari? Yewani, anong kalokohan ang sinasabi mo? Imposibleng si Chen ang mag-agaw sa'yo? Tingnan mong mabuti. Ebidensya ito ng krimen ni Kong si Kian. Kung si Chen, ang pang-aagaw 5 taon na ang nakalipas, gawa mo pala? Tatay, mayroon ding pagsusuri ng pagiging ama sa pagitan mo at ni Kong si Kian. Akala mo, anak mo sa pero peke palang lahat. Ginamit niya ang sarili para lokohin kayong lahat. Imposible. 0 ang posibilidad ng pagkamagkadugo. Paano ito nangyari? Chen, totoo ba ang sinabi ni Wan? Iyi, nagtatanong ka sa akin. Kong si Kian, ang kaso ng pang-aagaw 5 taon na ang nakalilipas. Isasakdal kita. Johnny, hindi mo ako pwedeng iwan. Ikaw pala ang nasa likod ng lahat. Sinira mo ang relasyon natin. Ikaw ang umagaw kay Wani. Sabihin mo, ano pang mga bagay ang hindi mo kayang gawin?
Hindi ganoon, Johnny. Iligtas mo ako. Sobrang pagmamahal ko lang sa iyo, kaya nawala sa sarili. Hindi ako ganito. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Mahal mo ako? Hindi ko kayang tanggapin ang makasariling pagmamahal. Wani, bulag ako noon. May pag-asa pa bang tayo? Sue. Paumanhin. May boyfriend na ako. Wani, kasado pa tayo. Hindi mo to pwedeng gawin. Babae ko si Wani. Iiksu. Hinahamon mo ako. Alis na tayo. CJ. Wani, may pag-asa pa ba tayo? Sige na tayo. Huwag nang lumingon. Ako naman. Nakita ko na ang para sa akin. Ikaw rin. Tara na. Masarap ba? Masarap. Ang sarap ng lahat ng nilulut. Maboka ka. Ikaw na ang kumain. Ito litrato ko to. Bakit nasa'yo to? Sabihin mo na. Kasi, naalala mo ba yung lalaking nagligtas sa'yo sa kuweba noong bata ka? Ikaw pala yun. Pasensya na. Patawad na. Akala ko talaga si Jenny ang nagligtas sa akin. Buti na lang at nakita kita. Ikaw, sa kanya ka nagkamali ng matagal. Sabihin mo, paano mo babawi sa akin? Congrats, mahal. Napili ka.